Sa bidyong ito ay mapapanood natin ang pag-amin ng kapapahan na ang Sabado ay siyang banal na araw at ang Linggo ay para sa one world religion. Ang propesiya ay naghayag na ang target ng Antikristo ay ang mga Adventista. Ito ba ay isang pagsasabwatan? Ito ang prophecy update na dapat mong malaman. Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa channel ng Vince Traveler's Diary. Maaari po bang paki-like at paki-share ang bidyong ito sa lahat? At maaari po bang paki-subscribe ang channel na ito? Maraming salamat mga mahal kong kaibigan. At nakita ko ang isang hayop na kagaya ng isang leopardo na may mga paa na tulad ng isang oso at ang bibig ay parang leon at ang isa sa kanyang mga ulo ay may sugat na tila ikamamatay, ngunit ang nakakamatay na sugat ay gumaling at ang buong mundo ay napuno ng pagkamanga at sumunod sa hayop. Ang tagasunod ng simbahang Katoliko ay itinatayang 1.2 bilyong miyembro na binubuo ng bahagyang higit sa kalahati ng Kristiyanong populasyon sa buong mundo na may bilang na 2.4 bilyon. Ang Papa sa Roma ay nagpahayag ng kanyang otoridad tungkol sa kasal, diborsyo, ang kapaligiran at ang linggo na pumutok sa mga media outlet sa mundo. Ang Vatican ay sabik na magkaroon ng dialogo kay President Trump. Ang muling pagkikita ng dalawang hayop, ang Antikristo at ang Estados Unidos, ay hindi mapigilan noong ika-22 ng Nobyembre ngayong taong 2024. Ayon sa Vatican News, ay sinasabi na ang United Nations ay sinisikap ng dalawa, ang Romano Katoliko at ang iba pang relihiyon, na maihatid ang mga patakaran tungkol sa climate change at syempre ang kapapahan ang nasa gitna ng sama-samang pagkilos na ito. Ang tanong, bakit gustong-gusto ng Papa na sakupin ang mga internasyonal na institusyon? Ang sagot, upang magpataw ng mga parusa sa mga taong hindi lalahok at sumunod sa Green Sabbath Sunday. Ang katunayan ay makikita sa Laudato Si sa talatang 175. Dahil sa sitwasyong ito ay napakahalaga na makabuo ng mas malakas at mas mahusay na organisadong mga international na mga institusyon na may tungkulin na patas na hinirang sa pamamagitan ng kasunduan ng mga pambansang pamahalaan at binigyan ng kapangyarihan na magpataw ng mga parusa. Opo, ang Vatican ay ipinoposisyon niya ang kanyang sarili upang magpapil sa pangunguna pagdating sa pag-iimpluwensya sa mga bansa tungkol sa pagpapatibay ng mga batas at mga patakaran na nauukol sa kapaligiran. Ito ang pinakadiwa ng Laudato Si sa pagtatangka na upang baguhin ang mundo, na tinatawagan ng Papa ang lahat na tanggapin ang aksyon para sa klima bilang ang bagong moral at panlipunan na pangangailangan. Ang tanong, inamin ba ni Pope Francis na ang Sabat ay banal? El séptimo día descanso, lo que los judíos tenían y tienen, ¿no es cierto?, los observantes, como sagrado cumplir el Shabbat. El sábado se descansa. Napapansin mo ba, kaibigan, na inamin ng Papa na ang ika-7 araw ay ang Sabat at ito ay banal. Ngunit ang solusyon para sa pagbabago ng klima ay nakasalalay sa pagpapahinga sa kagalang-galang na araw ng mga araw, ang araw ng Linggo. Ayon sa Laudato Si, talatang 237, na tuwing Linggo ang ating pakikilahok sa Eucharist ay may espesyal na kahalagahan. Ang Linggo ay katulad ng Sabat ng mga Hudyo na ibinibigay upang ito'y maging isang araw ng pagpapagaling sa ating relasyon sa Diyos, sa ating sarili at sa iba pa at sa mundo. Ang Linggo ay ang araw ng muling pagkabuhay, ang unang araw ng bagong paglikha, na ang unang bunga ay nabuhay namang muli ang Panginoon, ang pangako ng pagbabagong anyo ng lahat ng mga nilikha. At ito ay isa ring pagpapahayag ng walang hanggang kapahingahan ng tao ng Diyos.
Pagkatapos ng ilang karagdagang mga pangungusap na nagpupuri at nagpapaliwanag tungkol sa araw ng Sabat na ito ay matunog sa mga Seventh-day Adventist bilang mga Sabbath keepers, si Pope Francis ay biglang bumuelta na umalis mula doon sa mga talata ng Biblia na kanyang sinipi, na kanyang sinabi na tayong mga Kristiyano, ang sentro ay ang linggo, ang araw ng Panginoon, at ang Eucharist na nangangahulugan na Thanksgiving. Noong 321 AD, si Constantino ay kanyang idiniklara na ang linggo bilang sagrado, na ito ay isa sa mga paniniwalang pagano at ito ay ipinasa sa Papa ng isang paganong tradisyon na ipinasa sa Roma noong ika-7 ng Marso noong 321 AD, at sa araw na ito ay itinakda ni Constantino ang araw ng araw bilang isang araw ng pahinga na ipinag-uutos ni Constantino na Dies Soles, o ang araw ng araw na dapat ipagdiwang bilang isang universal na araw ng pahinga. Si Constantino ay pinili ang linggo upang maging araw para sa mga Kristiyanong pagsamba na dati nang tinatamasa ang espesyal na katayuan ng linggo ng mga Romano na kanilang ipinangalan sa paganong Diyos ng mga araw, Sol e Invictus. Ang target ng kapapahan ay ang mga Adventista. Ayon sa aklat ng The Great Controversy, ay sinasabi na yaong mga gumagalang sa Sabat ng Biblia ay tutuligsain bilang mga kaaway ng batas at kaayusan dahil sa pagsira sa moral ng lipunan na nagdudulot ng anarkeya at korupsyon na tinatawagan ang mga paghatol ng Diyos sa lupa. Ang kanilang pinagkasunduang mga pag-aalipusta ay ipahayag na nakatigasan ng ulo at paghamak sa otoridad. Sila ay kakasuhan ng kawalang pagmamahal sa gobyerno. Ang Seventh-day Adventist Church ba ay Babylonia ngayon? Ayon sa Testimonies to Ministers, Kabanata 59, Talata 2, kapatid ko, kung ikaw ay nagtuturo na ang Seventh-day Adventist Church ay Babylonia, ikaw ay mali. Ayon sa Selected Messages, Kabanata 2, Pahina 390, hindi namin magagawa na umalis ngayon sa pundasyon na itinatag ng Diyos. Hindi na tayo maaring pumasok ngayon sa anumang bagong organisasyon, sapagkat ang ibig sabihin nito ay ang pagtalikod sa katotohanan. Ayon sa Catholic Universe Bulletin, August 14, 1942, page 4, ang simbahang Romano-Katoliko ay binago ang pangingili ng Sabat patungo sa linggo sa banal na karapatan, hindi nagkakamali na kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng kanyang tagapagtatag na si Hesukristo. Ang protestante na nagsasabi na ang Biblia ay tanging gabay ng pananampalataya ay walang karapatan para sa pag-oobserba ng linggo, at ang Seventh-day Adventist Church ay siyang tanging totoong protestante. Ang mga taong iniisip na ang kasulatan ang tanging otoridad ay lohikal na maging Seventh-day Adventist at panatilihin na banal ang Sabat. Kaibigan, ang one world religion ay narito na. Wala ng pangaral tungkol kay Jesus sa ibang relihiyon. Itinuturo ng Papa ng Roma, hindi na kailangan ang dugo ni Jesus, basta lahat tayo ay magkakapatid at ang kapayapaan ay ang prioridad. أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء. Sì al dialogo e no alla violenza, sì al negoziato e no alle ostilità, sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni, sì alla sincerità e no alla doppiezza. Spezzare la spirale dell'odio e della violenza, a spezzarla con una sola parola: fratello. Ma per dire questa parola dobbiamo alzare tutti lo sguardo al cielo e riconoscere. Kaibigan, tunay na malapit na ang pagdating ni Jesus, kaya inanyayahan ko ang lahat
na tayo sumunod sa mga salita ng Diyos. Manindigan tayo para sa katotohanan ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil si Jesus ang siyang katotohanan. Si Jesus ang siyang daan. At si Jesus ang buhay na walang hanggan. Hanggang sa muli mga mahal kong kaibigan, patuloy lang tayo mag-aral ng katotohanan mula sa salita ng Diyos dito sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.